Magandang gabi. Banat na mate, impeachment ulit. Para bibigyan ka kayo ng matalinong pagtingin. Hello. Sorry. Okay. Ang ating pag-uusapan ay pagpatuloy sa impeachment ni Sara Duterte. Ang tanong naman natin ngayon ay, pwede bang i-dismiss ng Senado, ng mga senador, na majority sa kanila, pwede ba nila i-dismiss yung impeachment ni Sara? Ito yung tinatanong ko sapagkat ang lahat ng mga expert, pati yung gumawa ng Constitution na si Adolfo Ascona, saka si Rene Sarmiento, saka si Christian Monson, lahat po sila ay nagsasabi na bawal daw i-dismiss. Marami ding ibang nagsasabi bawal i-dismiss. Si Drilon, sino pa? Ang dami nila. Pero isa lang masabi ko sa kanila, ano yun? Mali kayong lahat. Bakit mali? Unang-una, ang rason ko ay, nagawa na po ito sa United States Supreme Court noong April 2024 lamang. Pangalawa, ay kasama po parang tinatapon nyo sa bintana, tinatapon nyo sa kalsada, sa basurahan, ang tinatawag na prinsipyo ng checks and balances. Ngayon, kung mag-abuso ang House of Representatives, sino mag-check sa House of Representatives? Hindi nga, Julie, tinatanong kita. Di ba pwede mag-abuso yung mga congressmen? Kung mag-abuso sila, sino mag-check sa kanila? Supreme Court? Mahirap. Kailangan mo pa magsampa ng kaso sa Supreme Court bago mo i-check ng Supreme Court ang House of Representatives. Sino? Office of the President? Wala po kapagiran ng Office of the President. Sino? Ang pinakamabilis at pinakamabisa na pag-check sa pag-abuso ng sa House of Representatives ay pinakamabisa na ang Senado. Paano pamamaraan? Sabihin niyo po, bakit binuo sa ating konstitusyon ang pagsagawa ng batas na kailangan dadaan, maliban sa dadaan sa House of Representatives, ay i-check din ng Senado. Kagaya ng budget. Ginagawang budget sa lower house. Pero kailangan ipasa rin sa Senate kasi checkin din ng Senate. Yan ang check and balances. Ngayon, ay meron gagawin ng mga House of Representatives, kagaya nito ngayon sa impeachment. Siyempre, pagkaaway sa politika, kasi politika lang office eh. Politika yung Senado. Politika rin sa House of Representatives. Pero meron tinatawag na checks and balances. Kung mag-abuso dahil kontra sa politika, si Martin Romualdez, siyempre, kontra sa politika si Sara Duterte. So, inabuso nila ngayon. Kahit hindi binasa ng congressman, pirma ng pirma. Binigyan lamang ng 150 million bawat isa. So ano ngayon? Sino mag-check sa kanila? Yung abuso nila, December pa lang, December 2, may sinampa na impeachment complaint. December 4, may sinampa na reklamo ng impeachment. December 19, may sinampa na reklamo ng impeachment. Nag-abuso sila. Diyan sa pagreklamo na yan. Bakit ko nasabi na nag-abuso? Alam mo, inuutosan ng konstitusyon ang House of Representatives na sa oras na matanggap ng Secretary General ang verified impeachment complaint ay kaagad-agad at saka endorsyado ito ng isang congressman lang, ay inuutos ng konstitusyon na ipasa kaagad ito sa speaker at hindi na lalampas ng 10 araw na session days. Ipasa. At si speaker naman, pagkatanggap, sa loob ng 3 araw, ay magdidesisyon ang House of Representatives kung ano ang gagawin sa reklamo. Kung ibabasura ba kaagad,
Kung binasura nila, ibig po sabihin ay deemed filed, deemed initiated. Kung ipapasa pa nila sa committee, proper committee, usually Justice Committee, deemed initiated din. Yun ang inuutos ng Constitution. Anong ginawa nila? Hindi nila ginawa yun. So, abuso. Kaya, karapatan ng Senado na checkin ang mga abuso ng House of Representatives. Yan ang checks and balances. So, anong ginawa pang iba? Ang ginawa nila, di ba? Meron ng impeachment December 2, December 4, December 19. Nagsampa pa rin pa, di ba, pang-apat na impeachment. Eh di abuso na yon, may nauna ng impeachment tapos nagsampa ng abuso na yung kung tatanggapin pa. Itinanggap. Eh di abuso, eh di dapat i-check na siyempre ng Senado. Hindi naman ma-check ng Supreme Court yun kasi wala naman ibang nagreklamo. Eh kaya nga nagsampa nga si Sara at saka yung mga Mindanao lawyers sa Supreme Court laban sa impeachment na yon. Nung pinasa pa lang ng House of Representatives, ano nangyari? Nagsampa ng kaso sa Supreme Court si Sara at saka yung Mindanao lawyers. Wala pa rin nangyari hanggang ngayon. Ayaw umaksyon ng Supreme Court. So, mas maganda pang Senado, mabilis ang aksyon. So, ngayon, ano pang ibang abuso na nakita natin? Ang abuso na ginawa ng House of Representatives na hindi sinunod ang utos ng Constitution na sa loob ng 10 araw na session days ay dapat binigay na sa kamay ng Speaker ang verified complaint. Eh kung hindi binigay, ibig sabihin po, nilabag nila ang utos ng Supreme Court ng Constitution. Nasa Section 3, Article 11 ng ating 1987 Constitution. Hindi na sinunod. Anong ibig sabihin nun? May karapatan ang nagreklamo. Bakit hindi ang nagreklamo ng mga at nag-endorso na congressman? Bakit hindi nila nireklamo? Dapat doon pa lang nag-file na sila ng reklamo sa Supreme Court. Uutusan si Martin Romualdez na aksyonan ng kanilang impeachment na reklamo. Eh wala. Ibig sabihin, nag-abuso rin yung nag-endorso na congressman. Hindi niya ginawa ang dapat gagawin. Tapos yung pangalawang complaint, ganun din ginawa. Hindi rin inabuso din ng House of Representatives. Hindi rin pinurward sa kamay ng Speaker. Hindi pinurward ni Regional Velasco. Abuso nito ni Regional Velasco. Tapos ng December 19 na reklamo na sinabit, hindi rin binigay. So what does it make of us? Will we just allow that sitting and clapping our hands because we hate Sara Duterte? Tapos, tinanggap pa yung pang-apat na complaint yung February 5. Tapos, pinirmahan pa ng lahat-lahat. Wala pang basa-basa. Hindi ba abuso yan? Inabuso ng House of Representatives. So, sino ngayon ang may obligasyon na mag-check sa abuso? Ladies and gentlemen, co-equal body ang Senate. So, papasok na ngayon ang obligasyon ng Senado na i-checkin ang abuso ng House of Representatives. Pwede nila i-dismiss outright yan dahil sa abuso. Pwede nga dismiss. Unang-una basihan ko ay sa United States of America. Sa kaso na sinampa ng impeachment, laban po kay Secretary Mayorkas, ay sinampa ng mga Republican kasi ang Republican na mga partido ay majority sila sa House of Representatives. So sinampa nila ito laban kay Homeland Security Secretary ang pangalan ni Mayorkas. Nang sinampa laban kay Mayorkas, ang Senado naman majority ay Democrats. So ginawa ng Democrats, nag-file the motion for clarification kasi ang reklamo na sinampa laban kay Mayorkas ay hindi raw nakaabot ang standard sa tinatawag na treason, bribery, or other high crimes. Kundi misdemeanor lang yun. Dahil doon, nag-motion si Senator Schumer
Schumer, how do you pronounce it? Senate Majority Leader ng Democrats, nag-file ng motion for point of order. Kasi ang point of order niya ay hindi dapat tatanggap ang Senado ng yung mga reklamo na binili lang sa Quiapo. Yan ang ibig sabihin niyan. So dahil diyan, nagkaroon ng botohan. At ang resulta ng botohan ay binasura, dinismiss ang reklamo na sinampa laban kay Secretary Alejandro Mayorkas. Secretary siya ng Homeland Security ng US. Dinismiss o sinampa noong April 17, 2024. Hindi, dinismiss noong April 17, 2024. Bago lang. So ngayon, ibig sabihin, nagsisinungaling po yung mga anti-Sara, nagsisinungaling na hindi daw pwede i-dismiss. Mga sinungaling pala kayo eh. At sana man kayo kumukuha ng batas na sabi nyo hindi pwede i-dismiss. Hindi nga nakabanggit sa ating konstitusyon, ang nakabanggit ay upon submission by the House of Representatives of the complaint for impeachment, trial shall forthwith proceed. Yan naman sinabi. Trial shall forthwith proceed. Ibig mo sabihin ng trial ay dire-diretso na, babasahan na ng kaso at tatawagin ang lahat na magbigay na kayo ng ebidensya nyo? Hindi po. Ang Regional Trial Court, bakit nyo tinawag na Regional Trial Court? Kasi nagtatry ng mga kaso. Criminal cases or civil cases. Ang Metropolitan Trial Court o Municipal Trial Court, bakit nyo tinatawag na trial court? Kasi tatanggap ng ebidensya, nagtatry din siya ng mga kaso. Ngayon, tatanungin ko kayo, yung Regional Trial Court ba ay nagdi-dismiss ng kaso? O yung Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court nagdi-dismiss ba ng kaso? Daming dinidismiss na kaso kapag hindi po nakarating. Halimbawa, ano mga basihan sa dinidismiss sa RTC, Regional Trial Court, ang mga kaso? Number 1, kung it does not state the cause of action. Ano ibig sabihin it does not state the cause of action? Kung ang reklamo niya ay hindi pala reklamo, pag binasi sinuri ng korte, ay hindi nakaabot sa minimum standards. Walang sustansya. Lack of substance, so basura, dismiss. Hindi na nga kailangan ng motion ng kalaban eh. Pag nakita na ng korte na walang kwenta talaga, basura, dismiss. At kung wala ring verification, na ibig sabihin, ang nagreklamo ay hindi nagsabi na nabasa niya ang kanyang reklamo at naintindihan niya ang kanyang binasa at ang lahat ng kanyang binasa ay nagsasabi ng mga bagay na totoo ayon sa kanyang kaalaman na personal o di kaya nakabase sa mga dokumento sa records o talaan, ayan ay didismiss din ng korte. In other words, it does not make the difference kung impeachment court at magtitingin. At base na rin sa decision ng United States Supreme Court sa impeachment court sa kaso ni Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, dinismiss nila dahil ang sustansya, walang kasustansya ang reklamo. So, ngayon, sino pa nag-argue doon na wala daw sa Supreme Court wala ko nung ganung sitwasyon sa US Senate? Maghunos dili kayo. Maling-mali kayo. False, fake news ang ginagawa ninyo. Ito, basahin natin ang nangyari kay Mayorkas. Basahin natin. The US Senate dismissed the impeachment case against Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas on April 17, 2024. A summary of events. The Republican-controlled House of Representatives impeached Secretary Mayorkas in February 2024, accusing him of, number 1, willful and systemic refusal to comply with immigration laws. Number 2, breach of public trust. The Senate, under Democratic control, received the articles of impeachment in April 2024. On April 17, Senate Majority Leader Chuck Schumer raised a point of order.
that the impeachment charges did not meet the constitutional threshold of high crimes and misdemeanors. So Senate, nagboto ang Senate. Ang ginawa, nagboto-botohan ang Senado kung tatanggapin o hindi. Na mananalo ang 51 na pagdidismiss laban sa 48 lamang ang gusto ituloy ang kaso. So, na-dismiss ang first article. Second article, laban kay Mayorkas. Dinismiss din, 51 votes. So, walang trial, no testimony or evidence presented. Yan ang nangyari po. So, ngayon, ano pang gagawin ito? Sigurado ako, pag narinig ito ni Bato yung sinasabi ko, oy, I move to raise a point of order. Okay, what is your point of order? Your Honor. Sasabihin na ni Bato, ha? Tuturuan. Bato, tumanga ka sa akin, tuturuan kita. Sabihin ni Bato, Your Honor, we have read the articles of impeachment. All of them are containing 7 articles. But Your Honor, that is not important. What is important is you go to the verification page. The verification page of the complaint filed by the congressman here, signed by 215 congressmen, contains verification that is fatally defective. Oh, why fatally defective? Because if you read it, Your Honor, it did not say that those who signed read the entire complaint. And it did not also say that those signatories, those who signed, understood what they read, if ever they read. And it also does not state that they examined the evidence presented. Ano mangyari? Dismissed. Motion to dismiss. Ganon po. O 1911, June 9. Tapos bukas, June 9 to 10, 11. 24 hours, walang tulugan. O sige, karapatan naman ng kumontra na magprotesta. Pero yan lamang po sinasabi ko. Fact yan, hindi yan fake news. At hindi ko kinakampiyan si Sara pagsasabi niya kasi yan po. Buksan natin para mabasa ninyo na nagsasabi ako ng totoo. Na yung verification ay depektibo. Ang verification ay hindi nagbabanggit na nabasa nila at naintindihan nila. Ito. Ito, basahin natin sabay-sabay. Di ba nakita nyo yan? Okay, yan pong verification nila. Tingnan natin sa itaas. Ano ba yan? Yan, di ba? Nakita nyo yan? Verified complaint for impeachment. Ang respondiente si Sara Zimmerman Duterte. Ngayon, tingnan natin kasi dapat verified. Tingnan natin yung verification na ginawa nila. Ito mga nagpumirma. Tingnan mo, sino ko na pumirma? Si Ferdinand A. Marcos Sandro, 1st District Ilocos. Hanggang si Aurelio D. Gonzales, si Daberto, si Manuel Jose Dalipe. Hanggang sa dulo. Pinakadulo na pumirma. Ferdinand Martin C. Romualdez. 1st District Leyte. Ngayon, ano ito? Subscribed and verified before me on this day of February 2025 at the House of Representatives, Batasan Pambansa Complex, Constitution Hills, Quezon City by the complainants who are known to me and to be known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint or impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument, which is in the nature of a complaint resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding the annexed signature pages verification on this page, and has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. Witness my hand and seal on the date and the place above mentioned. Reginald S. Velasco. Yun. Very clear. Very clear na walang verification. Dito pa lang ma-dismiss na. Sasabihin ni Bato, all right,
Point of clarification. Point of order, Your Honor. We cannot accept the complaint for impeachment because it is not correctly or it is fatally not verified. Ganun lamang po. Kita nyo? Kayo mismo, nabasa ninyo. Na depektibo talaga. O, yan. Tingnan natin ang House Rules of Impeachment para mas makumbinsi pa kayo. House Rules of Impeachment. Ito. Dito nakalagay sa Rules of Impeachment ng House of Representatives kung paano sumulat ng verification. Ito. Ilagay natin. Yan Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, House of Representatives, 19th Congress. Nabasa nyo yan? Okay. Punta tayo ngayon doon sa verification. Ayan. Rule 4. Verified complaint or resolution by 1/3 of members. Maingay. Yan. Endorsement of the complaint or resolution to the Senate. A verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives shall constitute the articles of impeachment, and in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. So the complaint or resolution must at the same time of filing be verified and sworn to before the Secretary General by each of the members, constituting at least 1/3 of all the members of the Senate. The contents of the verification shall read as follows. O yan. Ano nakalagay? We, after being sworn in accordance with law, depose and state that we are the complainants in the above entitled complaint resolution of impeachment, that we have caused the said complaint resolution to be prepared and have read the contents thereof, and that all the allegations therein are true of our knowledge and belief on the basis of our reading and appreciation of the documents. So, very clear. So, siguro, very clear at hindi ko na siguro mapaliwanag pa ng matindi ito. Ano pa gagawin natin? Anong gagawin natin sa ganito sitwasyon? Ngayon, siyempre may karapatan ngayon ng senador na huwag tanggapin ang mga depektibo. So, para magsisilbing check and balances yan. Si-check ngayon ng senador, itong House of Representatives sa abuso nila. Ang unang abuso nila, ulitin ko lang, hindi sila nagsampa kagad nung naiayos na naisampa nung December 2, yung una, hindi nila kagad inayos. Oh. So, ngayon, pag hindi nasunod yan, basura na yun. Ang rason, ulitin ko lang, number 1 reason ay check and balances. The power of the Senate to check the House of Representatives is in order. Pangalawang rason, ay nagawa na sa Amerika yan, kung saan tayo, kumukopya lamang tayo ng batas. Kung nagawa sa Amerika yan, na dinismiss ang kaso laban kay Homeland Security Alejandro Mayorkas, bakit hindi na isang ibasura din itong impeachment laban kay Sara Duterte? Di ba? Dismiss na yun talaga. Wala kayong rason. Sino pa bang ibang magkaroon? Iba pa, mga kasamahan ko pang iba eh. Huwag na tayo maang-maangan pa. Huwag na tayo, ang gusto, marami dyan, mga naka-subscribe sa akin dati, sabi niya, makasara na ba ako? Makadidiis na ba ako? Hindi po. Nagkataon ako, makatotohanan lang ako. Kung ano ang batas, susundin lang natin. Ang batas po ay nagsasabi na kung hindi verified, hindi pwede tanggapin bilang impeachment. Sinasabi lang ganun, pag walang sustansya, pwede rin hindi tanggapin. Gaya ng United States Supreme Court. Ang isa pang batas natin ay kung
kailangan gamitin ang kapangyarihan ng Senado para i-check ang ginagawa ng House of Representatives sa abuso nila, gagawin at yan ngayon ang rason. Okay? So sa tingin ko ay pasalamat naman ako sa inyo. O ngayon, natatawa na kayo na talagang depektibo ang ginawa ng ng Kongreso. Sino sisihin nyo? Eh di sisihin nyo si Martin Romualdez. Bakit hindi pinal kagad? Huwag yung kakarakaraka. Tapos naging defective din dahil wala lang time. Kaya may puntos din si Bato na mag-file na lang ng motion for a point of order that it can never be accepted because the House of Representatives deprive us of the time. Dapat doon pa nila sinampa para may time tayo. Ngayon hindi nila sinampa. Kahit na sabihin mo na February 5 sinampa, last hour, hindi pa rin sapat. Sino pa kayo ng ano pa kayo masasabi natin? Marami dyan nagagalit sa akin. Maka Duterte na daw ako. Pasensya na ho. Hindi po ako Maka Duterte. Makabatas lamang po ako. Okay? Panoorin nyo rin yung binlag ko kanina. Hanggang dyan tayo. Magbasa na lang ako. Ay maghingi pala ako ng tulong sa inyo. Salamat, Argo. Na pandagdag sa 50,000 po kasi bayaran ko na filing fee laban sa disqualification ni Erwin Tulfo. Ipapile ko po sa Senate Electoral Tribunal. Mahal ang filing fee doon, 50,000. Tulungan niyo po ako. Total, medyo may panahon pa at ito po yung aking ang aking number. Yung aking sa inyo pwede niyo ihulog yung inyong tulong sa akin. Ito po. Kahit tig 100 lang bawat isa sa inyo, makakatulong na yan, makabuo na ako niyan. Yung pansampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo. Yan po ang aking mga kung saan kayo pwede mapadala. Sa GCash, sa video savings ko, o sa PNB, o meron din ako ng BPI. Maraming salamat po sa lahat at hanggang dyan na lang tayo.